muna tayo dun sa kulungan. Dun muna sa dapat imbestigahan. Sige Sino po. na mga dapat ipatawag at marinig? Martin Okay. Romualdez, Okay. Zaldico, President Marcos, 17 binanggit na pangalan na congressman sa Senado. Kailangan lahat imbestigahan lahat. Hindi pa pwedeng pili lang 300 congressmen, then investigate 300 ko. Ilabas mo na yung listahan. If it's 24 senators, then ilabas yung listahan. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Naniniwala si Baguio City Mayor at dating Independent Commission for Infrastructure o ICI Special Advisor Benjamin Magalong na dapat makulong itong sina dating House Speaker Martin Romualdez at resign na Congressman Zaldico sa halip na gawing state witness sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Magalong, dapat maranasan ng dalawa ang tunay na hirap ng pagkakakulong sa ordinaryong city jail at hindi bigyan ng anumang espesyal na pagtrato. Dapat silang makulong, dapat sa ordinaryong city jail sila para maramdaman nila kung gaano kahirap makulong. Sa isang panayam, iginiit ni Magalong na ang batas ay dapat pantay-pantay sa lahat at kung layunin ng gobyerno na linisin ang katiwalian, kailangang maramdaman ng publiko na walang sinasanto kahit pa ito ay makapangyarihang politiko. Samantala, naglabas naman ng pagkadismaya sa gobyerno itong si Congressman Toby Chanco dahil sa nangyaring sunog sa DPWH Research Building. Aniya, nasunog o sinadyang sunugin? Nakakapagtaka naman ata na sa dami na masusunog, yun pang gusali na imbaka ng mga files ng DPWH. Hindi kaya gawa ito ng mga sangkot sa flood control para mabura lahat ng ebidensya? Alam na ng taong bayan na sila ang sangkot dito. Pero at the end of the day, siyempre, i-dismiss siya ng ombudsman dahil walang sapat na ebidensya. Tapos natatawa lang ako sa social media, may isang netizen na nagsabi, bakit daw wala pang sunog ay may mga bumbero na sa likod ng gusali na naka-standby doon sa mga kalapit na establishmento. Coincident lang kaya ito? Tapos biglang ang ICI ngayon ay magla-livestream na sa susunod na investigasyon. At sa iba pang mga balita, sa wakas tinapos na ng Department of Justice o DOJ ang mga reklamo ng mga kaanak na mga nawawalang sabungero laban dito sa negosyanteng si Charlie Atong-Ang at ang controversial na actress na si Gretchen Barreto. Ayon sa DOJ, hindi na raw maghahain ng kontrasalaysay ang mga biktima laban sa mga akusado. Dahil dito, nagpasalamat naman ang whistleblower at kampo ni Dondon Patidungan sa DOJ. Ayon kay Patidungan o alias Tutoy, kaunting panahon na lang ang iintayin at makakamta na ng mga biktima ng missing sabungero ang hustisya na matagal na nilang inaasam-asam. Naniniwala kami sa integridad, sa probity, sa uprightness ng Department of Justice, ng panel ng prosecutors, that they will uphold the rule of law. Mag-aantay na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro makakamit na ang hustisya ng mga pamilya na nawawalan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na sinadyang sunugin ng mga dawit sa flood control ang DPWH building para maglaho ang mga ebidensya at maabsuelto sila sa kaso? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Tinawag ni Ombudsman Crispin Remulla na isang secret decision ang dismissal ng kaso laban kay Senator Joel Villanueva. Kaugnay ito sa umano'y maanumalyang paggamit nito ng 10 milyong pisong alokasyon para sa pork barrel. Partikular ito noong nagsilbi siya bilang Sibak Party List Representative noong 2016. Hindi na itutuloy ni Ombudsman Remulla ang pagpapadala ng sulat kay Senate President Vicente Tito Soto III para ipatupad ang dismissal laban kay Senator Villanueva. Ayon sa Senador Villanueva o ayon kay Senator Villanueva, walang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa ombudsman laban sa kanya. Well, nobody was raising that issue before.
Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martirez never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Tinapos na kahapon ng panel of prosecutors ng Department of Justice sa DOJ ang preliminary investigation sa mga reklamo tulad ng kidnapping with serious illegal detention at multiple murder laban sa mahigit 60 akusado. Kabilang narito ang negosyanteng si Atong Ang, celebrity na si Gretchen Barreto at ang whistleblower na si Julie Patidongan. Ayon sa head ng panel na si Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit, sinabi ng mga complainant na hindi na sila maghahain ng sagot sa counter-affidavit o kontrasalaysay ng mga reklamo. Dagdag pa nito, karamihan sa mga inareklamo tulad ni Naang at Barreto ay may counter-affidavit. Submitted for resolution na o hihintayin na lamang ang desisyon sa mga reklamo kaugnay ng missing sabongeros. Maaring i-dismiss ang reklamo o kaya ay may probable cause o batayan upang iakyat at may isampa sa korte ang kaso. We'll try to resolve the case as soon as possible within the period provided by the rules. So right now, wala pang specific date when are we going to issue the resolution for this case. Because there are a lot of documents submitted attached to the counter affidavits of the respondents. The evidences submitted do not have enough credibility enough to establish what's called the quantum of evidence for prima facie case. Naniniwala kami sa integridad, sa probity, sa uprightness ng Department of Justice, ng panel ng prosecutors, that they will uphold the rule of law. Mag-aantay na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro makakamit na ang hustisya ng mga pamilya na nawawalan. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang gusaling ito ng DPWH sa Quezon City. Positive alarm! Location DPWH building! Sa malayuan, kita ang lawak ng pinsala. Sa malapitan, kitang nagmula ang sunog sa gusali ng Bureau of Research and Standards. Nangyari yan pasado alas 12 ng tanghali. Sa tindi, 12 ng fire truck ang kinailangang rumesponde. Nasa 2 oras din ang itinagal ng sunog. 2 ang nasugatan. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog nang sumabog ang isang computer sa loob ng Materials Testing Division. Wala pong documents pertaining to the issues na yung pong pinag-uusapan ngayon na naapektuhan po dahil kami po ay nagko-conduct ng research. Nangyari rin ng sunog habang nasa Senado ang ilang opisyal ng DPWH. I just want to know what is there in the DPWH Quezon City office that was burning a few hours ago. Ano ba naman doon? I hope it's not our zone. Kinumpirma naman ni DPWH ASEC Melody Villar na ang nasunog na gusali ay ang regional office ng DPWH Mimaropa kung saan dito ginagawa ang testing ng mga materyales. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH ng mga suppliers like semento, mga bakal. Dito po tinitest. So, we are looking into it already. Pero ito po yung testing site. Testing site? Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. No. So, but most of it naman po nasa database na ng Central. Okay. Ayon naman kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. na nasa pagdinig din, tumatanggap ng 1% kickback sa mga proyekto ang nasunog na gusali. With due respect to that office, as per testimony of witness Bryce Hernandez, there is 1% for the testing office of the DPWH, where voucher is 1%. So the 1% documentation is gone. Sa Mimaropa, matatagpuan ang probinsya ng Mindoro na nabulgad din sa Senado na may talamak na GUS at substandard flood control projects.
Pero ayon sa DPWH, walang dokumentong may kinalaman sa flood control scandal ang nasa loob ng nasunog na building. Pero ayaw pakampante ni Ombudsman Boying Remulla. Pinaiimbestigahan pa rin daw niya ito sa NBI at PFP para malaman kung sinadya ang sunog para mawala ang mga ebidensya. Disturbing that in a place like Quezon City, masusunog yung records sa isang office na maraming investigation pa ang kinakailangan mangyari. Pahayag ito ni Mayor Magalong. Title, Romualdez Saldico deserve to be jailed. Baguio City Mayor and former ICI Special Advisor Benji Magalong believe that former House Speaker Martin Romualdez and resigned Congressman Saldico do not deserve to be the state witnesses in the anomalies and flood control projects. In an interview with Newswatch PH, Magalong noted that they should serve their jail term in the ordinary city jail and no special treatment should be given to them. Ayan po. Ito ang exact statement ng mayor. They, meaning Martin and Saldico, deserve to be jailed. They have to go to an ordinary city jail para maramdaman nila anong hirap makulong. Yan ang tama. But ang question is, anong posibilidad na makukulong sila? Ayokong maging negative, pessimistic ba yan? But reality-wise, parang wala akong nakikitang aabot ang panahon na makukulong si Saldico at Martin Romualdez. Yun lang. Personal opinion ko lang ito. Dahil, again, personal opinion ko, ang administrasyong ito hindi determinado na panagutin ang mga mastermind. Parang may pinagtatakpan. Again, opinion ko lang ito. I might be wrong. Sa nakikita ko lang, ang makukulong, yan, sina Diskaya, sina Bryce Hernandez, sina Alcantara, sino pa yan? Yan lang, taga DPWH, meron yan makukulong. Contractor, meron. Ba't mambabatas? Sana nga meron. Bakit hindi? Yan ang ultimate justice. Pag may makulong na mambabatas. Kaya lang, again, ayokong maging negative thinker, but sa takbo ng investigasyon ngayon, ICI man yan, DPWH. In fairness, masipag ang DPWH si Secretary Vince Dizon. Masipag. Marami na siyang naisampang kaso. Kaya bakit hanggang ngayon yung challenge ni former Governor Luis Chavit Singson at ni Attorney Guanzon na dapat puntahan nyo rin, imbestigahan ang Ilocos Norte. Isama nyo na rin ang Leyte. Walay. Correct me if I'm wrong. Wala pa akong na-monitor na may taga-ICI na nag-imbestigar sa Ilocos Norte and Leyte. Yan, Bulacan, saan ba? La Union, Davao Occidental. Parang selective. Kaya tuloy, nawawalan na ako ng tiwala kay Secretary Dizon. Nung una, bilib na bilib ako sa kanya. Ngayon, wala na. Mabilis lang siya pag sinabing, sabi ni Ombudsman Remulla, okay, imbestigahan yung koneksyon ng mga pamilya ni Bongo at saka Diskaya. Yes, Your Honor. Mabilis siya. Iniimbestiga na ngayon. Ano pa? Nagiging selective. Matutuwa lang ako pag at the soonest possible time,
imbestigahan na nila ang mga flood control project sa Leyte at saka sa Ilocos Norte. O ano yung post ni Congressman Pulong Duterte? Nagkukumahog na daw, sumbong ng mga Ilocano friends ni Congressman Duterte. Nagkukumahog na daw ang isang kongresista sa pagre-repair, pagsasaayos ang mga substandard na flood control project sa kanyang distrito. Nagsusumbong. So bakit hanggang ngayon wala? As in wala. So, yun po. Then kulungan. Salamat, nagsalita na si General Torre. Nagtataka daw siya. Bakit pagawan mo ng magarang kulungan ang mga nagnakaw ng kaban ng bayan?